So, good afternoon coach, good afternoon batchmates. Market overview lang po. Sa ngayon, wala pa tayong position kasi hindi pa po talaga maganda yung scoring natin. USD lahat, mahina pa po yung mga pairs to trade at the moment. So, nag-aaral-aral lang muna po, basa-basa lang. Tinitingnan ko lang po yung mga kagaya nito, yung mga stocks by tsura ng saan po ba possibly pumunta yung market. Kita naman natin US 30 nagpapakita siya ng kahit pa paano a little bit of bearish, pero on the daily bullish pa rin naman talaga sila lahat. Ngayon babasa-basa lang po ako sa ngayon ng mga news. Ito po isa ko nakita na possibly maka-apekto sa US dollar. Yung Nasdaq po, yan, nag-cut sila. So, bumaba yung market price ng Nasdaq by 0.1% at the moment. So, kaya hindi rin po ako nagtitrade kasi natay ko rin po yung mga news, anong mangyayari, possible na mangyayari for the month. Natay ko yung mga news po na paparating, yan, mga NFP sa yan. So sa ngayon po, ang tinitingnan ko rin na magandang i-trade is itong AUD NCD CAD CHF kasi po una, wala silang masyadong news ngayon itong week na to. Sa Thursday, ito lang, CAD na lang po ang inaantay na magkaroon ng news, maglabas ng yan, statements nila. CHF, ito na yung huli. NCD at wala naman din po. So ngayon, AUD tapos na po. So pero napansin naman po natin na wala rin talagang masyadong nagtitrade ngayon masyado. So I think everyone's waiting for the news. Yan, kahit po ito S&P 500 mukha pa siyang bullish dito, pero according sa CNBC yun nga, yan, bumaba sila ng kaunti. Yan, drop 2% take forward. Yan, yung Nasdaq. So stocks nila, stocks, tinitingnan ko rin po yung ito po, kaya tinitingnan kasi kanina nagpapakita yung CAD, everything CHF, parang nagpapakita po yung CHF ng weakening reversal. So ito, so hopefully mag-reverse yan, talagang humina siya, baka pwede tayong makakuha ng magandang position. Yan, yan, kanyari CAD, pwede kong mag-buy ng CAD, sell ng CHF. Pero so far wala pa talagang ayan, malakas ang CHF sa 1 hour, pero wala pa masyadong position na available for me po, Tingnan ko lang talaga kung ano yung mga position na pwede sa ngayon. Yan po, ito talaga yung binabantayan ko po ngayon, commodities. Ang market po natin right now is nasa risk off tayo. So pwede kong i-sell. So like AUD CHF, pwede ako mag-sell. So kasi lumakas ngayon yung CHF, pwede nga lumakas yung CHF. At Swiss yun, so tinitingnan ko lang din po yung mga inflation, mga report nila, currency, humina ang currency nila by 1.1% lang naman. Stock market, ganun din. Inflation nila, yan. So nagpapakita siya ng ng paglakas, di ba? Paglakas pala, hindi pala paghina. Nagpapakita po siya ng ng parang magkakaroon siya ng bull
Yan. Pero inflation dito, okay naman. Yan. Titingnan ko rin po yung mga ibang currencies at the moment. Overview nila, GDP nila. Mahina rin talaga. Unemployment tumaas. So, it's not that good. Inflation rate nila ng Australia bumaba. Ganun din po US. Inflation rate nila bumaba pero kunti lang. NFP. Yan, last nila. Ito yung last. January pa. So, waiting pa tayo sa nila. Ito yung Japanese po. Yan, medyo merong sign kasi last time po na-identify natin na nasa yung market sa akin nila nasa trough stage sila ngayon, baka waiting for expansion. Ito nabasa ko po na at the moment yung Nikkei parang yung stocks ng Japan, kasi di pa po stocks is one of the lead indicators ng paggalaw ng currency ng isang economy. So nakita ko po na tumataas yung stock index nila, stock price nila. So yan, tingnan natin kung ano po yung effect niya sa economy. At the moment po merong news dito na ayan, nag-speak si Ueda yung sa Japan, Bank of Japan, Central Bank ng Japan, making announcements. Pero hindi ko po makita ko sa nasa ng report, wala pa pong report Pero yung pinapakita po ng market nila is good. Ayan. So baka tumaas nga, baka nasa na sila, mag-expand na sila, pumunta na sila sa expansion, which is good opportunity para pumasok, mag-buy tayo ng Japanese yen at mag-sell ng kung ano mang person pwedeng i-pair sa kanya. So humina nga po talaga sila nung mga nakaraan, di ba? Bumaba po yung nila, bumaba yung economy nila, from third naging fourth na sila sa Germany. So we'll see kung nagka-strengthen na yung Japanese yan. Ito nabasa. Ito po, rate cut. Ito po yung announcement nung beginning ng Feb. So it could rin talaga na bumaba or mag-weaken yung USD this month. And gawa na rin ng mga Bitcoin po kasi, so mga tao lumilipat na rin sa crypto talaga. Lumakas po ang Bitcoin So parang nag-rate cut nga rin po talaga sila. Ang ngayon, yung stock. Ayan. So yan, si Powell. Ayan, ito po yung gold, no, gumanda yung run ng gold. So hanggang ngayon strong ang gold. Pero sarap pumasok, kaso lang medyo shaky may mga news hindi natin alam kung ano yung mangyayari. So tingnan natin ito, kung magkakat ba talaga sila ng interest or waiting tayo dyan. So yun lang po, inabangan ko yung position nito, CHF, kasi sa 1 hour maganda na yung position na CHF. May bumaba na naman. 4 hour pala, 4 hour yan, maganda na yung position pero maganda sana sa daily, mag positive siya. Yan, babasa lang po ako sa risk off. Waiting for mga news, lalo na yung mga major currencies po natin.
So far, wala pa po akong position. Babasa pa lang talaga. Naghahanap pa lang po talaga. And yes, update na lang po ulit ako. Ito po na, kaya ako pa rin po inano kasi ito po. Yan. So, nagpapakita talaga ng ano. Yan si Chef CAD. Nasa 10% yung heatmap niya. So far, magandang iyan na yung CHF. Yung bumibili CHF. So, for me lang naman, parang nakikita ko po na nagpapakita siya ng trend. Kasi pag nilipat rin natin to short term, CHF is meron din siyang short term, meron siyang pinapakita na reversal din sa 15. Pero yung mga long term po kasi wala pa wala masyado. Ayan, isa lang, which is a good sign, diba? Pero maganda lang po talaga mag-antay muna. So mag-update na lang po ako, coach, kung may mapasukan akong position, makapag-decide ako kumuha. Other than that, okay na po muna yun. Huwag na lang ipilit kung walang makita. Mahirap na. Thank you po.